Yo, what's up guys? Welcome back to the channel. Welcome to another video. Tuesday morning. It's currently, I don't know, 9:30 in the morning. Maybe even earlier than that. Kuha na natin si Monster sa Bilisimoto. Ngayon, babalik tayo ng Ducati. At doon na natin gawa kung ano talagang issue. Kagaya ngayon, so dinarap up natin to about a week ago, Tuesday morning or Tuesday noon sa Bilisimoto last week. May check engine siya. Hindi nila matanggal yung check engine. So kailangan hanapin yung issue. Walang nangyari kasi busy sila tapos nag-holiday. Maraming dahilan. Pero I'm not gonna wait any longer. So anyway, this morning nilabas sa shop. Hindi nila ginalaw. If anything, maybe they moved this bike around dun sa loob ng shop para ilipat yung parking. Pero mechanically or whatever, they didn't touch anything. Pag start ko kaninang umaga or bago ko umalis ng Bilisimoto, wala yung check engine. So ngayon, it's running like it's as if it's fine. Labo. May nagtitrigger ng check engine and we need to find that issue. Hindi natin alam kung may moisture yung connection. Nagtitrigger siya ng check engine. May mga piyesa na tayong napahanap sa Pilipinas kasi ang daddy babalik na sa June 9. So ipapasabay natin yon para makuha natin yung mga piyesa na kailangan palitan dito. Pero we need to confirm it. Ngayon, ang concern ko lang is pag kinabit kaya ng Ducati yung computer nila, mababasa kaya kung ano yung past check engine. So yun ang ating palaisipan ngayon. So ilang days kaya para mag-cycle yun para mawala yung check engine? Kasi nakaparada doon ng 6 days you know? Ngayon nawala siya. Sarap. Normal na normal siya kaya naman da. So si Pogi off din siya today. I-meet niya tayo doon sa Ducati. Tapos baka makiride na lang tayo sa kanya pabalik ng Bilisimoto para makuha yung kotse ko. Kasi iniwan ko doon yung Civic. Nung last na nag-check engine, niride ko siya galing sa bahay papunta sa work. So after mga half an hour, 25 minutes to half an hour ride, dun siya nag-trigger, nag-check engine. So yung distance nito from Bilisimoto to Ducati is about the same. So tignan natin kung mag-check engine siya pagdating natin dun. Pala isipan tong bike na to, hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanya. Crazy. Okay, so hindi nag-check engine. I don't know what is going on with this bike though. Sarap i-ride pero nakaka-issue siya. Alright, let's figure this out now. Let's talk to Ducati guys and we'll update you in a bit. You need a cold shower to snap out of the illusion. I'ma be the one to send you to that conclusion. Welcome to the next episode. 6 o'clock, time check, 6:02. Well, we finally got the
Monster, she is finally done. Tapos na yung check engine niya, napalitan na yung pyesa, at nakabit na yung kung mga maliliit nating parts na kinuha. Thank you Ducati Las Vegas for helping me out this time. It finally happened, which is super good. One click! Ang problema lang natin ngayon, maulan. So dahan-dahan lang tayo. Sinamahan tayo ni Pogi gamit yung ating Type R. So steady riding lang tayo. At basa ang kalye. Bago pa yung gulong natin. Hindi ko alam kung saan tayo dadaan. But I'm so happy. Grabe, 2 weeks. Exactly 2 weeks from today nung hinatid natin to sa Bellissimoto. A week after, kinuha natin sa Bellissimoto, binalik natin dito sa Ducati. Tapos nagantay na naman tayo ng isa pang week after that. And finally, may uwi na natin. Feels good to ride her again. Sana lang hindi na tayo abutin ng ulan. Kabit natin yung cardo, baka tumawag yung aking asawa. Palabas na rin siya ng work. So essentially, yung problema na research natin sa motor na to, yun naman talaga yung lumabas na problema rin at inayos ng Ducati. Accelerator position sensor. So nagpalit tayo ng pyesa na yun. Binili natin siya sa Ducati. It's like a $300 part. Discounted na yun So yeah, as I was saying, yung part na nakuha natin is $300 yung binayaran natin sa Ducati. Binigyan tayo ng discount. Binigyan din tayo ng discount on labor cost. Tapos yung pinaka main mechanic nila yung nagtrabaho sa motor. Ayos naman. Pero at the same time, sinabay na rin natin yung timing belt. Kasi parang may may age limit yung timing belt. Kung hindi mo maabot yung mileage bago mo dapat palitan, meron siyang age na parang certain years lang. Pag umabot na siya ng 7 years, ang recommendation ng Ducati is palitan yung timing belt. Kasi depende siguro kung nasan part ka ng world, kung nasan yung bike mo, kung paano mo siya ginagamit. Kasi yung belt parang rumurupok din siya. So pag ang timing belt naputulan ka, mas malaki ang problema mo kasi palit ka ng makina nun essentially. So ngayon na natapos na natin yung main issue ng motor, na wala na yung check engine niya, hopefully wala na tayong makitang problema pa. Ang next step natin kay Monster is maparehistro at makuha na ng plates. Kasi yung 30-day pass na ito, I think hanggang June 10 na lang siya. We just have a couple of days to use it, and then after that hindi mo siya magagamit pag hindi mo i-rehistro. Well, I'm just really happy na at least natapos na natin yung issue ng motor na to. At sana from this point, i-enjoy na lang natin siya. Aston Martin, no? Pogi. Nag-switch na tayo ng urban mode kasi
basa na yung roads. Oh no, that sucks. Lumakas yung ulan. Bihira lang naman umulan dito sa Las Vegas eh. Parang out of the 365 days na meron sa isang taon, siguro 10 beses lang uulan dito sa Vegas. Pero usually yung talagang machitsempohan mo siya na talagang dadatnan ka rin. Ay ay ay. I love it. Konti na lang, huwag kang bubuhos. Kanina grabe sa trabaho, sinend sa akin ni George kasi off tayo today. Si George nandun siya na cancel yung araw namin sa work kasi nag-hailstorm. Pakita ko sa inyo yung video na sinend ni George. Grabe, minsan talaga ang Vegas bigla na lang ganyan. Alam mo yun, tipong couple days ago 105 degrees highest kami, tapos biglang hangin, tapos maya maya may hailstorm, tapos hindi mo siya ini-expect sa forecast. Yung ulan na dumating, wala siya sa forecast. Ang nangyayari kasi yung clouds parang nagbi-build up lang siya dahil siguro sa high and low pressure nagbi-meet sila, tapos yun, pag nag-meet sila may party, apektado buong Vegas sa party. Stressful yun ah. Hindi naman tayo nadulas whatsoever. Everything was good. But I'm glad this bike is finally home. Thank God. Thanks to Pogi for driving us. Thanks for Pogi for driving us to Ducati and for taking my car home. Alright, yan, madumi na siya. Pero si Nino, si Mr. Sarap Vlogs, nasa Canada, so hindi ito mahuhugasan. Muulan din naman eh. So I guess we'll just wait until he gets back home and dalhin natin to kay Mr. Sarap Vlogs. Thanks folks. Alright, thank you guys. We'll see you guys in the next episode. Until then, God bless and be a blessing to one another. Peace. You need a cold shower to snap out of the illusion. I'ma be the one to send you to that conclusion.